low pressure area o LPA na tinatawag ngayong 95W na buo na sa bandang Guam. Posibleng pumasok pa sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito na kaya ang magiging sunod na bagyo na tatawaging Kaloy? Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, March 5 na po tayo. Isang breaking development, isang bagyo o low pressure area ang nabuo sa labas ng ating bansa at binabantayan ng mga international weather agencies na ngayon. Kahapon ng hapon, isang low pressure area o LPA ang nabuo sa timog silangan ng Guam. Sa Western Pacific, ito ay binigyang designation na 95W ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Wala pang direktang epekto ito sa ating bansa, pero ang mahalaga, may sirkulasyon na nakikita sa satellite at computers model. Ayon sa pinakahuling ulat ng Tropical Cyclone Threat Potential na ilabas ng Pag-asa, sa March 4 hanggang 10, may potensyal na mabubuo pang isang low pressure area o LPA sa silangan naman ng Mindanao at posibleng lumapit ito sa eastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR early next week. Sa ngayon, mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo at wala pa ring indikasyon na tatawid ito sa ating bansa. Ang tanong ng marami ngayon, papangalanan na ba itong bagyong Kaloy? Kung sakaling lumakas ito bilang isang tropical depression, pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at ito ang magiging ikatlong bagyo na ng 2026 at papangalanan nga itong Kaloy. Ngunit malinaw sa ngayon, hindi pa ito bagyo at wala pa rin kumpirmasyon na lalakas pa ito. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa patuloy na development ng nabubuong low pressure area o LPA o tinatawag ngayong 95W. At dumako naman tayo sa ating lagay ng panahon, amihan sa hilaga, easterlies sa buong bansa at biglang buhos ng ulan. Mga kababayan, northeast monsoon o hanging amihan ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon at easterlies naman ang umiiral sa mga nalalabing bahagi ng ating bansa. Kapag amihan, mas malamig at mahangin sa hilaga at kapag easterlies naman, mas mainit at maalinsangan na nagdudulot ng thunderstorm sa hapon o sa gabi. Sa lugar ng Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental, ang kalagayan ng panahon ay maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ito ng easterlies. Ang posibleng epekto ay ang flash flood at landslide at biglang pagbaha sa mga mabababang lugar. Mga kababayan, sa Mindanao, lalo na sa silangang bahagi kapag bumuhos ang ulan, maaring malakas ito kahit panandalian lamang. Sa lugar ng Batanes at Cagayan, ang kalagayan ng panahon ay maulap na kalangitan at may hinang pag-ulan. Dulot naman ito ng northeast monsoon. Ang epekto ay walang significant impact, pero tandaan, ang amihan ay maaring magdala ng mas malamig na simoy ng hangin at paminsang malalakas na bugso ng hangin. Sa lugar ng Ilocos Norte at Apayao, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na mayroong isolated light rains. Dulot naman ng hanging amihan. Wala ring inaasang malaking epekto, ngunit mag-ingat pa rin sa madulas na daan kapag umuulan. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ng kalangitan na may isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng easterlies. Ang posibleng epekto ay flash flood kapag tumindi ang thunderstorm at landslide sa mga bulubunduking lugar. Karaniwan ito nangyayari sa hapon o gabi, mainit sa umaga, tapos biglang bubuhos naman ang ulan sa ilang mga lugar. Ang lagay ng hangin at alon sa lugar ng Northern Luzon, moderate to strong wind na may hangin from northeast to east at may alon na 1.5 hanggang 3.1 metro ang taas. Maging maingat ang mga maliliit na bangka. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate winds na mayroong hangin na manggagaling sa northeast at may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. Mas kalmado ang dagat sa karamihan ng lugar. Sa ating temperatura, minimum temperature ay 21 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay 32.4 degrees Celsius. Ibig sabihin, presko sa umaga pero mainit at malinsangan naman
bandang tanghali. Para sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:05 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 6:11 ng hapon. Mas mahaba na ang liwanag ng araw habang papalapit na ang summer season. Mga kababayan, tuwing papasok ang buwan ng Marso, unti-unting humihina ang hanging amihan, mas umiiral ang easterlies at mas madalas ang hapon na thunderstorm. Kaya kahit walang bagyo, nagkakaroon ng localized flooding dahil sa biglaang malalakas na pag-ulan sa ilang mga lugar. Kaya patuloy tayong nagpapaalala, magdala ng payong lalo na sa hapon at iwasan ng baha at rumaragas ang tubig. Bantayan ang weather updates at siguraduhin maayos ang drainage sa bahay. Mag-ingat sa pagmamaneho kapag madulas ang daan. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Mateo chapter 24 verse 42. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang inyong Panginoon. Mga kababayan, ang salitang magbantay ay hindi lang tungkol sa pagtingin o paghihintay. Ito ay tungkol sa kahandaan ng puso. Sa buhay, maraming bagay na bigla ang dumarating, pagsubok, pagbabago, pagkakataon, at minsan pati pagpapala. Hindi natin alam kung ang eksaktong oras kung kailan darating ang isang mahalagang pangyayari. Kaya ang paalala ni Jesus ay simple ngunit malalim, maging handa. Ang pagiging handa ay nangangahulugang maayos ang ating relasyon sa Diyos, may kapayapaan sa ating puso, gumagawa tayo ng tama kahit walang nakakakita. Kapag tayo ay mapagbantay sa ating pananampalataya, hindi tayo matatakot sa hinaharap. Sa halip, magkakaroon tayo ng kumpiyansa at kapanatagan. Panginoon, tulungan mo kaming maging mapagbantay at handa sa bawat araw. Turuan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig at tiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At yan po ang ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi napapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.